Work from home or work from office? Between the two, ano ang mas gusto ninyo? The weather in the Philippines can be pretty unbearable nowadays. Minsan sobrang init, tapos minsan naman ang lakas ng ulan. At sa isa sa mga biyahe ko on the roads, napaisip ako, kamusta kaya yung ibang mga Filipinos na kagaya kong nagtatrabaho? Yung mga nagsastruggle, mag-commute papunta sa trabaho nila. Not everyone has the privilege to choose their work setup. Yung iba, kailangan talagang mag-report sa field. But this pandemic has shown the power of work from home setup. At yan yung gusto kong pag-usapan sa Tambike natin ngayon. This is Buji Babiera and you are listening to Tambike Session, an Anima podcast. Makakasama ko sa episode na to ang dalawang kaibigan ko in the cycling community who have a lot of things to say about working from home and working in the office. Let's all welcome Mike Serrano and VJ Dominguez. Welcome to Tambike Session, Mike and VJ. Hi, Buji. Good evening. Hello. Hello. Kamusta? Kamusta? Nag-work ba kayo today? Oo Siyempre, naman. Nasaan kailangan kayo? kumayod. Oo, tama. Nag-work tayong lahat today. Pero, saan kayo nagtrabaho today? Ako dito lang sa bahay. Pero bukas, field ano ko eh. I'm on the field. So, lalabas ako ng aking condo para magtrabaho. Pero today, puro ano lang. Paperworks na kaya ko naman gawin dito sa loob ng kwarto. Ikaw, Mike. Ako, sa bahay lang ako. So, parang huling bisita ko sa office is February yata. Wow, ang Last tagal. February pa. Saan So, medyo saan yung office medyo mo? napahinga. Sa Alabang. Medyo napahinga kasi sa bike commuting. Sa Alabang and you live in Taguig. Taguig. So dati, nagre-regular office ka or hindi naman? Um, Last 2023, nag-start kasi ako mag-bike to work 2023 ng February. So actually para sa hindi pa nakakaalam, nag-start lang ako mag-bike December 2022. Then binigyan ko lang yung sarili ko ng ilang months para mag-adjust kung kaya ko ba talaga mag-bike every day. So, starting February ng 2023, yung buong month ng February, inaraw-araw ko yun. Taguig to Alabang, that was parang mga 36 kilometers balikan. Grabe, wild. So, Wild, so wild. wala akong, parang ang pinaka-goal ko lang talaga kaya ako kumuha ng bike is for parang mga short errands lang, tsaka pag may kailangan gawin. Pero wala eh, parang ang coming from Taguig to Alabang, napakahirap i-commute nun. Yeah, unlike public transport commute. Public transport commute. So kung mag-angkas or Grab, na-try ko na rin kasi parang meron akong isang araw na kailangan kong pumunta ng office. Tapos nag-angkas ako, then Grab ako pabalik. So yung angkas ko, 300 plus papunta. Then yung Grab ko pabalik nung gabi is 700. So that's 1,000 per day. Ubus ang sweldo of the Ubos ang day. sweldo, 'di ba? So parang ano eh, parang tapos kung magko-commute naman ako from Taguig to Alabang, binilang ko kasi kung ilang transfer yung kailangan kong gawin eh. So galing dito sa amin, tricycle palabas, tapos magji-jeep ka papunta ng Bagong Bayan. Then from Bagong Bayan, lilipat ka papuntang Sukat, jeep ulit. Then jeep ka ulit papunta from Sukat to Alabang. Then magji-jeep ka ulit from Alabang to Northgate. So ilang transfer yun, papunta pa lang. Yeah, Pagod ka na. nakapagod. Ah, Tipid Pagod pero ka na. nakakapagod. At I guess mas matagal. Oo, tama, mas matagal. Siyempre, bago ako mag-commute to work using bike, tinignan ko muna kung ilang oras yung kaya kong, yung travel time bago talaga ako sumabak. Parang ilang weekends ko yata tinry pumunta ng Alabang mag-isa. Tapos, isang ruta lang talaga yung alam ko via service road. So, tapos tinry ko pa siya ng weekend. So, sabi ko maluwag naman, baka kaya naman. So,
Sabi ko, siguro ano, enough na mag-allot ng mga maximum of 2 hours for this. Yun yung sabi ko sa sarili ko. Tapos, nung first day na ginawa ko yun, same route, pagdating ko ng service road sa may sukat, boom. Parang, Oo, parang yun ano, yung parang, parang pinaka-hassle ano, sukat parang area. sabi ko, na lang na maaga na ako umalis sa traffic pa rin ako. Tapos parang it took me like parang 1 hour mahigit, parang 1 hour and 30 minutes by bike. Pero sobrang inis na inis ako sa biyahe ko noon. Tapos yung sumunod na araw, Yan yung first bike ride mo to ngayon work. yung first bike ride to work. Yung second, yung pauwi, yun pa rin yung route na ginamit ko. Pero nung second day, iniba ko na. Naghanap na talaga ako ng ibang ruta. Which is mas napadali, mas gumaan yung pakiramdam na nagbabike. Yun na yung naging daily route ko. Hindi na ako ulit nag-service road Pero ever. mas matagal. Mas mabilis siya, O mas kasi mahaba. hindi, medyo mas mahaba. Medyo mas mahaba. Tapos, ang dadaanan mo kasi is mas masikip yung kalsada since parang more on residential area kasi siya. Yeah, sa looban. Sa Pero ngayon hindi mo looban na na siya. na-experience yan kasi naka-work from home setup ka na. Tama, tama. Ikaw So, naman, VJ. yun. Saan ka nagtrabaho today? Today, bahay. As in, bahay-bahay. Sa Baguio. Bahay-bahay. Sa Baguio. Wow. Oo. Sana all sa Baguio. Kaya pala ganyan yung, kaya pala ano, Yeah, yeah. Kaya nakakulot na ba? naka-turtleneck ako eh. Naka-turtleneck. Oo. Lamig. Grabe. Sayang, saya. Pero para sa mga listeners natin na hindi familiar, si VJ ay nagtatrabaho sa Baguio, BG, Metro sa Manila. BGC yung office. BGC yung office, pero ang location mo ay Pag nasa Metro Manila ako, sa, Baguio pa wait, din. Doon talaga siya work. hindi. Ginabike niya from Baguio to Kinabike. BGC. Araw-araw. One shot, one shot. Oo, one Hindi, shot, joke one lang. shot. Kaya ganyan siya kalakas mag-bike. Oo. Hindi, Ortigas lang naman. Ortigas to BGC. Sa Yan yung work commute mo or work from home to work. Ganyan. Ortigas to BGC. Pero nag-o-office ka ba regularly, BJ? Ang current setup kasi namin, parang may minimum amount of days na dapat nasa office. So parang half of the month, nasa office ka dapat. So, ayun, So parang 50-50. walang pwede kang mamili kung anong araw ka papasok. Yes, but also depende sa schedule. Parang kung may mga filing or kailangan pirmahan, ayan. Or kung So, kung required kang pumunta talaga. oo, oo. Or minsan mga client meetings, gusto nila face-to-face. Ayun, Pero kailangan before pumasok. the pandemic, 2020, uh, work from home setup pa din ba kayo? Or do you go to the office daily? Ako kasi, sa mga hindi rin nakakaalam nating mga listeners, I used to work uh, sa, nagkaroon ako ng regular work. Pero hindi ako regular na nagre-report. So, ano ako parang project-based and at the same time parang kailangan kong pasa lang ng requirement. As long as I do my job, okay na ako. So, hindi ako everyday pupunta sa office. Until 2018, nung pumasok ako, nagturo ako sa University of Santo Tomas. Pero sobrang bilis lang nung parang that's almost 2 years lang. Tapos yung commute ko is very short. But all my life, I'm a freelancer. I'm a freelance producer at very flexible yung schedule ko talaga. So, hindi ko talaga na-experience na yung parang pukpukang commute going to the office or pukpukang office work. Pero kayo, before the pandemic, meron ba kayong office work? Like regular ba yun? Okay. Everyday kayo pumapasok? VJ Sa ikaw? akin, sige, Ay, si okay. BJ muna. Si BJ muna, medyo haba yung sa akin. Nako. Before the pandemic, ano pa ako nun? Estudyante pa ako nun, Buji. Nako. So, pumapasok Estudyante talaga ka. ako. Pumapasok ka talaga. Yes, yes. Oh, grabe Law school. estudyante Law ka. school Law yan. school. Oo, Okay, law okay, school. okay.
Full-time student ka nun. Mm, mm. I see. Kasi iniisip ko, parang magka-age kami ni, ni VJ. Tapos, na-delay ba siya ng ganun kahaba? Well, no judgment. Pero, before, Ayun. Oo, oo. pero naka-experience ka ba ng everyday office? Doon sa unang work ko actually, yes. Parang ang ginawa nila parang 2 weeks na sunod-sunod office, office, office. Tapos break. Ah, And how was the experience? nakakapagod. Actually, medyo privileged pa ako noon kasi malapit lang ako. Yung tipong kayang lakarin. Parang 10 minutes walk away. Okay. Pero kahit ganun kalapit, nakakapagod pa rin eh. Oh. It was during the pandemic sense. So, Oo, sobrang medyo pandemic. walang traffic, konti lang tao sa Mm, labas. siguro nakakadagdag lang yung ano, yung parang running na o baka mahawa ko kasi wala pang vaccine nun. So, parang stress siya in that sense. Pero parang ang hirap talaga yung everyday na bakbakan sa Pumapasok. kalsada. Oo. Nagbabike ka na nun, di ba? Nagbo-bike na. Pero pag office, lakad lang. Tapos lumipat ka na ng BGC. Ayan, binabike mo Mm, na. mm. Yes. How about you, Mike? Mahaba daw yung kwento niya. Sige, makinig tayo. Before the pandemic, nag-office ka ba Hindi. regularly? So, before the pandemic, actually, um, bago ako lumipat kasi ng Taguig, sa ano ako nakatira, bandang Cainta and Pasig, dun lang sa boundary. Then yung office ko is nasa Libis, Quezon City, Eastwood. So, ang travel ko noon, travel papunta, galing ng bahay papunta ng office, is like parang mga less than 10 kilometers lang. Tapos, wala akong bike that time. May sasakyan kami, hindi pa ganun ka grabe yung traffic dun sa area. Tapos, nagka-tricycle lang ako 3 beses. Palabas ng village, tapos patawid ng Cainta to Pasig, yung sa may Manggahan. Then, papunta ng Eastwood. From Manggahan to Eastwood, tricycle lang ulit. So, 3 tricycle yon. So, Mahal yun, di ba? Pag tricycle? punuan naman eh. So, babayaran mo Okay, lang yung okay. pang isang pasahero. Hindi mo naman kailangan magpa-special. So, ang medyo nakakaano lang doon kasi from I worked there from 2008 yata. From 2008 tapos nag-resign lang ako doon last 2021. So, that was 13 years. 13 years of regular office work. Yung 3 years doon, wala ako nun dito eh, nasa Japan ako nun. So, yung 10 Yes, years, international y- pala to. yung 10 years na yon na nagtatrabaho ako doon sa Eastwood from yung 10 kilometers na yun. Parang yung lahat na ng pwede kong maranasan sa biyahe, mainit, malamig, maulan, binabaha, pumapasok na nakatsinelas, Ah, kasi kailangan mo parang ano eh, syempre pag pumasok ka, ayaw mo naman ng basahin loob ng sapatos mo. So binabaon ko yung mga damit ko, natiis ko ng ganun. So parang nung time na naisip ko na actually ito na yung bago mag-pandemic eh. May nakita ako naka-electric scooter somewhere in BGC yata or Makati. Tapos sabi ko parang what if ganun na lang kaya bilhin ko instead of bike? So, bumili ako noon noong February 2020, bago mag-pandemic. Saktong-sakto kasi na nakabili ako ng electric scooter bago mag-pandemic. Tapos, nung pumasok yung pandemic, hindi kami binigyan ng option to work from home. So, kailangan ko mag-report on-site every day. No way, during the Yeah, pandemic. promise. Every day. Ang lala, nakakapraning. Tapos kahit 5 lang kami pumapasok sa office kasi parang ako, parang sige, go na. May transpo ako eh, kaya kong pumasok. Tapos malapit lang naman ako. So, yun, nung pandemic, ang gamit ko kasi electric scooter. So, na-enjoy ko yung biyahe, wala kang kasabay na sasakyan. Actually, mas presko yung hangin nung panahon na yon kasi wala talagang ano eh, wala ka talagang kasabay sa kalye na kahit gumitna ka, walang sisigaw sa'yo na diyan ka lang sa gilid, walang ganun. Ngayon. So, Compared ngayon na malala. compared ngayon.
So, yun. Nung pandemic kasi, hindi ako nag-bike. So, more on, yung, na-enjoy ko kasi yung electric scooter nung mga time na yun. I see, I see. So, na-experience nyo yung work from home ngayon, tapos work Nung from the office lumipat ako sa, before. nung lumipat ako dito, nung nag-resign ako doon sa company na yun, lumipat ako dito sa work ko, dito sa Alabang. Ang naging setup namin is work from home agad. Kahit lumipat na ako noong 2021. Interesting. So, ibabalik ko ang una kong tanong dun sa introduction ko sa podcast episode na to. What do you prefer? Work from home or work from office? Go Mike. So sa akin kasi, sa situation natin ngayon, kahit sabihin natin na meron kang any other means of transportation, work from home talaga. Mas gusto mo work from Mas home. gusto ko work from home. Mm. Ikaw, VJ, work from home, work from office. Hirap. Feel ko depende talaga sa ano sa job. Pero Kung meron kang choice. kung meron akong choice, work from home talaga. Ang daming advantages. Parang objectively, mas okay yung work from home. Ako naman, kung papapiliin, well, hindi ako nag-work from office. I mean, regular work from office. Pero I would prefer work from anywhere. Or work from, remote work. Not necessarily work from home. Kasi, minsan sa bahay kasi hindi ako productive eh. Kasi andyan yung kama eh, ang daling makatulog. Di ba? So, pero at the same time, ayoko kasi hindi kasi ako yung, at least ako lang to hindi ako yung routine kind of person na gusto ko iba-iba from time to time. Parang new scenery, ganyan. Kasi pagka nagiging routine na isang bagay, madali akong mabore. And, that sucks out the fun of working for me or doing an activity for me. So, ako, prefer ko pa rin work from home or work from anywhere set up. Kasi naisip ko din na yung work from home setup kung kaya naman na ibigay, na nakaya naman siya ng during the pandemic, di ba? Nakaya naman siya eh. Kung kayang ibigay yun sa mga tao, parang I think it can also solve one of our problems with traffic or at least ease the traffic. Kasi yung mga tao, hindi na sila magta-travel, hindi na sila magkokotse, or hindi na sila makikipag-agawan sa, limited public transport natin and everything. So, parang feeling ko, at least for me, better yung work from home. Ikaw, VJ, ba't parang kanina medyo ka? Parang alangan ka sumagot kung work from home or work from office. Hindi, kasi depende talaga sa job. Kasi yung ibang trabaho naman, hindi Hindi parang, required. or like, hindi kakayanin kung wala Oo. sa office. Like, alam mo, yung mga nasa service industry, Mm, mm. ganyan. Pero, hindi ba, parang masaya din naman yung work from office, di ba? Kasi sometimes may mga task talaga na madali gawin kapag, kasama mo yung workmate mo, kapag team effort, ganyan. At the same time, parang, hindi ba nakakamiss magkaroon ng office mate? Quote-unquote office mate? Or, hindi ba nakakamiss Chismisan. yung mga ganun, o kaya lalabas kayo after work or you meet other friends na nagtatrabaho, share your own struggles sa araw. Kasi parang sometimes nakakaburyo din sa bahay eh. What's something that you miss ikaw Mike, ng work from office? Interactions sa ibang tao kasi ah madaldal ako pag nasa labas eh. Gusto ko parang parang ayoko ng parang yung buong araw mo hindi pwedeng tahimik ka lang. So gusto mo lagi may kausap ka. So ngayon medyo Tapos tahimik ka lang. hindi, ang kausap ko lang, ang kasama ko lang sa bahay is yung girlfriend ko tsaka mga pusa. So kami-kami lang yung nag-uusap. Kausap yung mga pusa. Meow, 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 meow. Minsan sumasagot naman sila. Ang Yun. So, ganda. parang yun, since yung girlfriend ko naka-work from home din, siya lang din kapag siya naman may kailangan ng, kunwari may kailangan niya ng opinion tungkol sa work niya kahit hindi niya ako katrabaho. Kami lang dalawa yung nag-uusap. So parang kayo na yung office mate. So, Okay. ganun.
So, Eto, so yun, sa parang yun yung nawala pagka nasa bahay ka lang din kasi. jumping off from that, regardless kung ano yung pinili ninyo, let's discuss ano yung pros and cons ng work from office tsaka work from home. Ikaw, let's start with work from office since yun hindi yung pinili nyo. Ano yung sa tingin mo, ikaw VJ, yung pros and cons? Pros, well, yung aircon. Libre yung Oo, aircon. kasi ano, oo nga, iniisip ko, Na-appreciate ko yun yung itong past month. Past months pala. Ang init lately eh. Parang oo. recent lang yung ulan. So, parang, okay lang pumasok. Malamig. Ganun. Nakakatipid ka pa sa kuryente kasi Oo, wala ka sa oo. bahay. So, hindi mo ginagamit yung ano, yung resources, which is something valid Kasi yung dumating yung Meralco bill ko nung isang araw, parang Nako ano ako ako din. na-shook ako Sabi ko, wala kasi akong office, di ba? So sometimes when I go out, doon ako sa mga cafes nagtatrabaho. So inisip ko, sabi ko, dapat dalas-dalasan ko na wala ako sa bahay para mas makatipid ako. Kaya lang, pag lumabas naman ako, sa cafe naman ako magtatrabaho. Di mas magastos kasi yung mahal ng kape, bibili ako ng lunch, dinner, ganyan. So parang inisip ko, kung may office ako, parang makakatipid ako in a way. Kasi syempre si opisina yung magbabayad nung nung kuryente. O nga, no? Ano pa? Pros and cons. Aircon, aside from aircon. Well, yun. Parang na-mention naman na kanina. Yung parang interaction sa mga office mates. I think pro yun. It builds parang rapport between yung mga employees. Parang And, mahirap siya gawin online eh. pero mahirap ba yung may miscommunication ba kapag online o hindi naman ganun ka laki yung gap? Depende siguro sa kausap. Parang feel ko age thing din yun eh. I see. Kapag hindi marunong Mm. mag-email yung kausap mo, sobrang okay. Mahirap. Mabagal Ah, mag-reply, ganyan. Mm. How about, yung cons naman, negative side of working from office for you, VJ? mm, well, ako personally BGC kasi yung office eh. So, gastos. Parang kung gusto mong makitipid, medyo pili lang yung choices mo for When it comes to food, 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 or well, kahit ano, medyo kahit mahal ano, sa, yeah, sa yeah. BGC. I see. Pero pag nasa ano ka ba, pag nasa work from home, do you cook your own food or nagpapa-deliver ka, Ah, bumibili ka sa labas? well, ako depende sa mood ko. Minsan nagluluto, minsan take out lang. Ayan. Or Ah, like, ayan, sa magdamag, labas, work sa nagka-cafe ka cafe, sometimes. I see. depende Ikaw, lang. how about you, Mike? Ano ang pros and cons of working in the office? Aside from sa mga na-mention mo na kanina. Bukod din sa aircon, para sa akin ganun din kasi yung interaction. So, mas madaling mag-request or madali mong, kunwari may kailangan ka sa isang tao, sa isang employee, mas madali kasing tawagin yung attention nung isang tao, ng isang employee. Unlike kung naka-work from home kayo kasi hindi mo naman siya pwede kalabitin online. Kung may kailangan ka, di ba? Or hindi mo rin alam kung makikita niya kagad yung messages mo. Unlike pag Oo, may tama. kailangan ka, kaya yun, kaya minsan Pag ah, may, urgent, pag may kailangan ako dun, kunwari sa HR namin, or kahit sino nando sa office, tsaka ako pumupunta sa office. kasi pwede kang mag-ano, no? Well, Mm. I don't know if pros to. Pwede rin naman, ay, kung con yun or whatever. Pero, pwede din kasing kasi pag something urgent or parang pag may bandwidth ka lang on certain things, so pwedeng hindi mo muna isin yung message nung katrabaho. Mm, mm. Ah, Oo. kahit na, Gets. kahit na urgent yon bahala ka dyan. Wala pa akong bandwidth for you. Hindi mo na kita re-replyan. So, parang pwede mong takasan in a way. So, positive or negative, kayo nang bahala mag-interpret.
How about cons? Ano, Kung Mike? um, stressful ang traffic sa Metro Manila, alam naman natin lahat yun. Stressful mag-commute, maghintay ng sasakyan. Naranasan ko na rin pumila kasi isipin mo, yung travel time ko dati, travel distance ko dati is 10 kilometers lang. Pero naranasan ko ng pumila sa tricycle for Mm. mga 40 minutes na sana nilakad ko na lang. What? 40 minutes? Sayang oras Nung for just dumami na yung, waiting. nung dumami na yung ano, nung dumami na yung naka-discover nung ruta na yun na kailangan mo lang mag-tricycle from Cainta to Pasig, then Pasig to Quezon City ka na kagad. Tricycle lang. So, nung dumami yung naka-discover ng ruta na yun, yun na. Ah, sobrang tawag doon, yung dami ng tricycle dati, talagang kinulang na sila. Minsan nga lima na yung sakay. Tatlo sa loob, Ah, pinagkakasya na nila. wild. So, yun, sobrang lala. Mm. I think for me, yun din yung ano eh, yun din yung difficulty ng work from the office setup. Yung commute talaga. Ako as much as possible. Well, aside from ayoko nung routine kind of, lifestyle. Yung commute talaga yung medyo hassle for me. Maswerte lang ako dahil nung nagkaroon ako ng regular work, ang lapit lang from our house. Na literal, kaya kong lakarin 15 minutes. Pero gini-jeep ko para hindi ako haggard. Kasi teacher ako dun eh. So I need to be, parang ayoko namang pawisan dun sa sa trabaho or pag humarap ako sa mga estudyante. So yung traffic talaga, yung stressful for me. Dati nag-attempt ako mag-bike. Pero wala eh, sobrang lapit kasi kaya parang hindi ko na rin naisipan. Ngayon naman, nung nagsimula ako maging siklista nitong pandemic, so during the shoot, nagbabike din ako. Nagbabike to shoot, nagbabike to work, to the field. Okay naman, pero yun nga eh, ang hirap. Kasi mahirap talaga magbiyahe in general. Kumpara Tsaka nung pandemic na parang wala wala talaga. ka kasing pag-iiwanan ng gamit mo. So, kailangan dala mo sila lahat Oo, yun pa. palagi. Di ba? Yun pa. Pero syempre, sa work ko, na halimbawa may shoot, 'di ba? Syempre hindi naman Mm. pwedeng mag-work from home ng shoot. Ano 'yun, parang oh, pindutin mo na yung camera. Picturean mo na ako ganyan. Ah, So wala. How about work from home? Ano ang pros and cons aside from the mga na-mention natin kanina? Oh, Mike, ikaw na muna magsimula. Kanina si VJ nag-start eh. sige. Pros, pag naka-work from home ka, mas flexible sa oras. Kasi, syempre, yung travel time mo, mawawala na yun eh. Kasi sa bahay ka na lang. So, let's say, mag-start yung work mo ng 8 a.m., pwede ka gumising ng 7:30 or minsan kahit saktong 8, sin pagising mo, labas mo na lang yung laptop, Hindi mo buksan mo kailangan na lang yung maligo. PC. Hindi mo Hindi mo, kailangan hindi, mag-toothbrush. hindi. Naliligo ako parang mga tanghali na. Ganda. Tanghali na. So, yun, mas flexible ka sa oras. Then, pagkatapos mo naman mag-work, so hindi mo na rin kailangan mag-travel pabalik ng bahay. So, ginagawa ko na lang, gusto ko mag-bike, tapos ng work, parang pinapalipas ko pa yung traffic, tsaka ako lumalabas. So, kasi parang baliwala din kung pagkatapos mo mag-work, lalabas ka rin kagad ng bahay. So, parang, parang bumiyahe ka lang palabas ng bahay mo, sinabayan mo pa rin yung rush hour. Yeah, oo. Parang hindi ka na rin nakapag-bike, parang naglakad ka na lang din. How about cons ng or negative side of working from home? Ayun. Kailangan mo kasing hindi ko alam kung lahat nakaka-experience nito, pero kailangan mong balansehin yung oras mo sa bahay, bukod sa work. Kasi kasi dito sa amin, syempre nasa bahay ka, kung wala kayong tagaluto, ikaw magluluto. So kailangan mong i-adjust yung oras mo sa trabaho. Kailangan mo mag-alat ng oras para magluto. Tapos, kung meron ka pang ibang errands, like meron kaming pets, di ba? So, kailangan kong asikasuhin din yun bago ako mag-work. So, kailangan parang mas more on time management pag nasa bahay ka. Malay kasi pag nasa office ka, um, pagdating mo sa office, talagang focus ka lang sa work mo. Wala kang ibang kailangan gawin. Hindi mo kailangan luto sa office. Kasi either may baon ka na or bibili ka na lang, di ba? Mm.
Or hindi mo kailangan So, i-deal yung mga may ingay na pusa, mm, ganyan. ganun. O nga So, no, kasi oh, naisip ko din, when every time I work from home, nung hindi pa ako hindi pa ako condo living, yung when I still share the space with my family. For example, naisipan ko na, oh sige, sa bahay na lang ako magsusulat, sa bahay na lang ako gagawa ng mga admin work. Parang nahihirapan ako kasi I also consider the people around me. Na parang, oh no, kailangan ng ayan. tulong ng mami ko, kailangan, pinapabantay sa akin Oh, yung ganun. sinaing, ganyan. So, yun yung siguro isa sa mga hindi ko gusto sa work from home. Kasi pwedeng may factor na ma-disturb yung yung streak mo, yung sa pagtatrabaho kasi may mga may mga disturbances or parang other factors included na na hindi mo maiiwasan, na wala kang control, bigla ka na lang tatawagin. How about you, VJ? Work from home, Work from home. positive and Pros negative. and Oo. cons. Sige, dun muna tayo sa pros. Well, savings, hindi lang sa pera. Pero, ayan, time, energy, stress levels, ang daming positive benefits yung work from home. Hindi ka na gagastos for food na usually fast food lang. And tapos pwede ka magluto. Tapos yung commute, and na-mention na ni Mike kanina, hindi mo na iisipin masyado. Um, ano pa ba? Well, yung cons, ayun, I guess ano din, parang self-control. Kasi madaling, well ako personally, parang medyo madali ako ma-distract pag nasa bahay. Ayan, kasi condo nga. Tapos, dyan lang din yung kama. Madali lang mag-nap. Tapos yung nap nagiging 2 hours. Yun Ayun. lang. So, I guess what helps doon, yung parang medyo strict separation ng workspace. Mm. Kung kaya. Meron akong kakilala, inaano niya yung kama niya. Like yung kutsyon ng kama niya, inaangat niya. Pag Para hindi siya kailangan na niyang makatulog. magtrabaho, para hindi siya makatulog. And then naalala ko lang, gusto ko lang i-insert, nag-work ako kahapon dito sa condo. Like meron akong interview na hindi pwedeng makat. Tapos, biglang may kumakatok sa pintuan ko. Dumating yung tubig na deliver ko. So, wala. Parang kumakatok sa tubig, tubig, tubig. Ah, Tapos ako, ah. hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng mapansin kasi naka-record na yung naka-record na yung sinushoot namin. And, ayun, hindi ko nakuha yung water. Ba, And, buong ba gabi akong kailangan walang drinking water. Oo. So Ah, yun lang yung yun lang yung wala lang. Another example na parang hindi mo pwedeng alam mo yun, mas mga instances lang. Small instances na sana naiwasan or something like that. Oh, go VJ. Going back to you answering pros and cons of working from home. Mga something negative ng working from home. Aside from may kakatok sa'yo para sabing nandyan ang tubig habang nagtatrabaho ka. Well, I guess there's always the chance na di ka talaga maging productive versus kapag nasa office ka. Kasi may mga kilala naman ako na mas gusto naman nila na nasa office. Kasi mas Parang productive sila. hindi sila nakapagtrabaho na maayos pag work from home. Paano ba yung pag ganyan? Kuwari work from home ka. Alam ba ako yung boss, di ba? Siyempre hindi ko kayo nakikita. Hindi ko alam kung anong ginagawa nyo eh. Kina-counter ba, at least in your work, na kailangan nyo ba mag-report daily na parang, ito po ang ginawa ko for the day. doon sa dati kong work, merong ganyan eh. So siguro kaya rin siguro hindi kami pinag-work from home kasi gusto nila, alam nila yung ginagawa namin everyday. So kailangan namin i-report yung naging progress ng work namin everyday. So may project ka man o wala, kailangan mo mag-provide ng kung anong ginawa mo para sa araw na yun. So ubusan
So mas mahirap yung walang ginagawa doon sa amin dati kesa doon sa may ginagawa. Ngayon, dito sa bago kong company, hindi nila ah, hindi nila mino-monitor yung trabaho ng tao. So, ibig sabihin parang yung pagka-hire pa lang sa akin, wala kaming time in, wala kaming time out. Tapos basta ma-deliver mo lang yung work mo. So, basta parang every week meron lang kaming ma-provide na ganito. So, parang ever since nag-start ako dito sa sa company na to. So, parang hindi naman sa sobrang luwag kasi hindi ka rin pwedeng hindi ka rin pwedeng sabihin mo na wala akong ginagawa ganito na lang ang gagawin ko. So, parang what if biglang may kailangan yung boss mo sa'yo tapos nakalimutan mo palang gawin, ganun. So, alam mo yun, no, parang oo, kailangan meron ka pa ring ma-provide. Hindi pwedeng nakatenga ka lang eh. So, siguro yun yung naging parang natutunan ko doon sa previous company ko na kahit wala akong ginagawa, kahit walang project, kaya kong mag-isip ng gagawin. I see, I Ah, see. mm. Well, that's an example of a model worker. Mike Serrano, Employee of let's the Diba? say. year. Employee Woo! of the Yun naman. year. Kasi aminin natin ha. Meron talagang mga tao na papasok sa office, wala talaga siyang gagawin. 'Di ba? Wala talaga Meron, kasi meron. well, pwede rin namang wala talaga siyang gagawin. Alam mo 'yun, walang task. Mm. Tapos Ah, nag-aabang na lang siya ng utos. naranasan ko din yun dati dun sa dati kong company. Parang 3 months yata kaming walang project. So, wala silang magawa. Parang bigay sila ng training ng ganito, ng training ng gano'n. Tapos kami tamad na, antok na. Kasi wala Parang nang eto na naman ba, ginagawa. ulitin na naman ba namin? So, yun. Pero minsan, Nakaka oh, pero minsan hindi ko alam ha. Kaya nga okay pare work from home, tapos wala ka namang task. Okay lang kasi wala ah, naman magbabantay sa'yo, di ba? mm, mm, Pero kasi mm, minsan sa office, mm, naranasan ko to dun yung sa kinikwento ko sa inyo na project-based ako. Pag pupunta ako sa office, nakaka-guilty na wala kang ginagawa kasi parang mm. binabantayan ka nung boss. Na parang, uy, anong ginagawa mo? Ba't wala kang ginagawa? Alam mo yun? Pero parang hindi mo naman pwedeng sabihin na, wala naman po talaga akong gagawin eh. Di ba? Unlike kuwari kung work from home ka, okay, parang wala namang ano sa'yo, micromanage sa'yo. At wala namang magsasabi na, okay, ba't wala kang ginagawa? Walang sisita sa'yo. Okay, eto, ang question ko. Saan kayo mas pagod? Yung work from home or yung work from, office? VJ, ikaw. Office, office. Office. Mas pagod ka sa office. Ikaw, Oo. Mike. Mas pagod ako sa bahay. Mas pagod ka sa Wow. bahay. Mas pagod ako Bakit? sa bahay. Kasi, Kahit na may walang commute, walang ano. mm, parang feeling ko mas marami akong ginagawa sa bahay. Kasi, ah, sasama mo yung trabaho mo, yung ginagawa mo sa bahay, tsaka yung trabaho mo. So, sa buong araw, pagkakasyahin mo kasi, unlike kung papasok ako sa office, pag-alis ko ng umaga, sa office lang ako. Balik ko sa bahay, pwede na ako magpahinga. I see. Pero work from home pa din ang mas gusto mo. Oo, kasi, ah, yun nga, mas marami kang time, mas marami kang Mas nagagawa. Yun nga lang productive ka. kasi, mas productive ka. Ngayong work from home kayo, mas nakakapag-bike ba kayo? Oo naman. I think Bakit? Bakit? Paano? Kwento. given naman yun. Kasi minsan, magbabike ka, tapos doon ka na magtatrabaho sa kung saan ka pupunta. Or nagbabike ka din after work. Oo, both, both. Parang Or before and before din. after. Pwede. After, Kasi, Parang, minsan nagkikita kami ni BJ oo, after. night ride, ganyan. Tsaka I Mm. think, nung pandemic, di ba, nauso yung parang back by 10, back by 9. Ayan. So parang, kahit hindi na pandemic, parang minsan nagagawa tinatry mo ko. pa rin. Oo, Kasi di mo maaga yung ride out. kasi di mo naman nga rin kailangan maligo. Parang, pag uwi mo ng bayo, okay, time in.
Ganda, wais, wais. Ikaw ano, Mike, mas nakapag-bike ka Ah, ba? ngayon hindi eh. Parang um minsan kasi pag pagkatapos ng work, so parang actually depende sa load mo nung araw na yun kung kaya mo pa bang mag-bike nung gabi. Kasi tinry ko na rin, na-try kong mag-bike before work eh. Tapos hindi papunta ng office parang ginawa ko noon galing ng bahay, punta ako ng Taktak. Tapos parang quick ride lang. Sabi ko, kailangan makauwi ako ng 9. So nakauwi naman ako ng 9, pero pagdating ko ng bahay ng 9, parang parang gusto ko na matulog ulit. Pwede pagod ka na. Ba't na ako? Parang sabi ko, kung magbabike ako ng umaga, pupunta na lang ako ng office. Gets, gets. At least Diba? parang pwersado kang hindi makatulog. So, ginagawa ko ngayon, kung gusto ko mag-bike on weekdays after work, tapos kung dati daily, parang travel ako, parang 36 kilometers balikan. So, ginagawa ko, kahit maka 30 man lang ako nung gabi, bago umuwi, okay na ako nun. I see. Wala lang, naalala ko lang yung naalala ko lang yung nakita ko sa TikTok one time. Merong isang nag-post doon na hanapan niyo naman ako ng company na may magandang work-life balance na work from home. Kasi ayoko na sa trabaho ko. Kasi yung trabaho niya, kailangan niya, hindi niya sinabi kung ano yung industry, pero araw-araw nagre-report siya sa trabaho. And gusto na niyang mag-work from home na may work-life balance. Kasi tama nga sa mga napag-usapan natin sa episode na to, not necessarily na kaya mong magkaroon ng work-life balance kahit naka-work from home ka. Kasi tulad nga nung kay Mike, 'di ba? Sabi niya pagod siya for Kahit nasa kapag bahay lang. kahit nasa bahay lang siya. So, wala lang, naalala ko lang 'yun kasi as we end this podcast episode, gusto ko kayong tanungin, what's your ideal work setup? Si VJ kasi 'di ba si VJ, parang iba yung work setup niya, hindi siya full work from home. Unlike si Mike na parang wala din talaga siya pupuntang opisina. Hmm. What's your Well, ideal work? At least kung in your industry, in your at least in your lifestyle for you. Ano yung ideal work setup? sige, mauna ako. Personally, mas mas okay sana kung like hybrid pero walang set days na kailangan pumasok. Just like Parang what you're having now. hindi. As in parang yung sa amin may ano pa eh, parang may minimum amount of days. Walang persahan. Kung gusto mo pumasok, sige, pasok ka. Pero I think yung setup namin ngayon sa industry namin, I think okay na siya. Pwede na. How about you, Mike? Ano yung ideal work Mm, setup for you? tingin ko yung setup ko ngayon, eto na yung pinaka-ideal para sa iba. Para sa iba? Kasi Hindi, para sa iyo. para sa akin din. Kasi tulad nga nung nabanggit ko kanina, parang ilang ilang taon din ako nagtrabaho sa office daily, 'di ba? So, parang nung mga time na 'yon, inisip ko lagi, sana pag sobrang init, 'di ba, pag may bagyo, sobrang lakas ng ulan, minsan pwedeng parang kinakansela yung pasok. So sabi ko, baka pag sobrang init, pwedeng sa bahay na lang din, pwedeng hindi na pumasok. So ngayon, since ito, parang binigyan kasi ako ng ng option, hindi hybrid. So parang napaka-flexible kasi ng binigay sa akin setup. So pwede ako mag-report anytime na gusto ko. Tapos pagdating sa oras, basta makompleto lang namin yung shift sa buong araw. So kahit sabihin nating kunwari nagpunta ako ng office, 10 o'clock na ako dumating, okay lang yun. Hindi pa ako late nun. Basta makukumpleto ko yung oras ko sa buong araw, tapos mag-out ako ng ganong oras din. Kung hindi naman, kunwari gusto ko mag-out ng maaga, pwede ko ituloy sa bahay.
Kasi walang ano eh, wala kang login, wala kang time in, wala kang time out. Parang honesty policy lang sa amin eh. So, Sana all ganyan, di ba? parang ano eh, nagawa kasi nila nung pandemic na ganun yung setup nila. So, nagkataon lang na kailangan nila mag-report sa office ng iba, kaya hindi lahat sa amin naka-work from home. So, alam ko sa amin, parang ilan lang kami. Mm. Yung dalawang nasa probinsya, isa ka team ko kasi nasa province, hindi na namin siya ni-require mag-report dito sa Manila. So, nandun na siya sa Pangasinan Ang ever. Kung saya. gusto niya So, pumunta gusto niya, nakaka-spend din siya ng time ah, with her or yan. his Mm, family. ganun. Tapos, yung isa na alam ko supervisor sa amin na taga Ilocos, doon na rin siya. Hindi na siya pinabalik ng Manila. Oo nga, no. Ang galing din nun eh. Ang galing din nun eh. Yung work from home setup. Na-afford niyang Mm. tumira ka sa isang lugar na mababa yung cost of living and Mm. spend time with your loved ones, with your family, with your... Oo nga, no. Yun. So, Ganda, ang ganda. alam mo yun, kung hindi lang talaga ni-require nung sino man yung nag-require na pabalikin yung mga empleyado sa office, tingin ko kung hawak pa rin siya kasi ng nung management ng company, tingin ko yung iba sa atin or karamihan talaga work from home pa rin. Kasi yun nga, parang ilang taon yung pandemic eh, parang 2 years na ganun yung setup. Tapos naging productive naman yung ibang company, naging okay naman yung output nila. Okay naman eh. So nung nung na sa amin na napunta, parang kasi yun din yung sa akin, kasi hindi ko kailangan mag-report dun actually wala akong ka-team na nandun sa Alabang. Kasi yung ka-team ko, yun nga, nasa Pangasinan. So, hindi namin kailangan mag face to face sa office every day. So, may meeting lang kami weekly, doon lang kami nagre-report. Yung counterpart namin is nasa abroad, na naka-work from home din. Tapos, so hindi namin, alam mo yun, siya na mismo nagsabi na hindi naman natin kailangan magpunta sa office every day. Mm. Um, sa kanila na nanggaling. Kaya, yun. Sa tingin Ganda. ko, bukod Sana sa all. hindi rin hybrid, kasi hybrid yun nga. Katulad ng kay VJ, may required number of days ka na nasa office. Mm. Mm. Tsaka yung ibang hybrid, di ba? May required day of the week na Yun. kailangan pupunta ka sa Sa office. akin kasi, sabi ko nung una, 'di ba, yun nga, nung nag-start ako mag-bike to work every day, sabi ko, sige, pag nakuha ko na yung laptop ko, kahit ano na lang ako nasa office, Tuesday, Wednesday, Thursday, Monday, Friday nasa bahay ako. So nagawa ko naman siya ng ilang 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 months, tapos nung nagtag-ulan, nandiyan na, hindi na ako nag-office. Bahay na lang Unti-unting ako. naging work from home full time. Ang Tapos ganda. yun, nagkaroon ako ng injury sa likod, kailangan ko open na sa kamay. Alam mo yun, yung yung instead na mag-report ka sa office, nasa bahay ka na lang, nagre-relax. Pero nagagawa mo pa rin yung trabaho mo, Or nakakapag-output ka pa magpapadoktor rin. ka, ganyan. Mm. Nakaka-multitask ka. Ang ganda ng usapan natin. And sa ating mga listeners dito, sana ay nakukuha nyo yung ideal work setup na pasok sa lifestyle nyo, sa goals ninyo, and sa work na gusto nyo. Kasi at the end of the day, feeling ko, na ano din siya eh. Kahit hindi mo gusto yung work from home or hindi mo gusto yung work from office, pero kung love mo naman yung work mo, kung nakikita mo yung sarili mo na ganun yung trabaho mo and doon ka magta-thrive sa career mo, then feeling ko, lahat ng mga pros and cons na na-mention natin dito, baliwala yun. Hindi siya na-outweigh siya nung pangarap mo in life, yung goals mo in life and ng career mo. So, pero ayun, wish ko lang sana happy tayong lahat sa ating mga work setups. At kung hindi na tayo happy at kung afford naman natin, resign na tayo. Lima tayo dun sa mga kung afford lang naman kasi 'di Um, ba, syempre hindi naman lahat ng tao afford mag-resign dahil mayroong binabayaran, may sinusuportahan. Pero kung di na Tama. masaya sa trabaho, lipat na. Huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili. Again, VJ and Mike, thank you very much sa
isang masayang tambay session at kwentuhan about work from home and work from office setup. Gusto ko talaga itong pag-usapan kasi parang very close to my heart yung employment and yung yung mga ganitong klase ng topic. Sa mga employers diyan, sa mga boss diyan, kung kaya naman ng work from home, 'di ba? Na mas mapapadali yung buhay ng mga empleyado ninyo. Go for it. Kasi kami tatlo dito, mga pro work from home. Again, VJ, Mike, thank you very much. Thank Thanks, you, Buji. Salamat. And sa ating mga listeners, thank you. And magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambay Session.